Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Binance kung saan sila po ay nagsunog ng $501 million na worth of BNB. Yan, yung BNB ay ito po yung kanilang Binance Native Token. Ayan, ito po ay ito po yung 25th quarterly burn na isinasagawa nila. Ayan, ang laki po, $501 million na halaga ng BNB. Ayan, bago po tayo magpatuloy, nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Binance has successfully carried out its 25th quarterly BNB burn. Ayan, lagi po nila itong ginagawa kada 25th quarter ng ayan ay nagsusunog po sila ng BNB, destroying almost $501 million worth of tokens. Yan, ganyan po kalaki. The burn also includes token from the Auto Burn and the Pioneer Burn program. As per an official report, a total of 2.1 million BNB tokens were incinerated and a total of 314.69 BNB were from the Pioneer Burn program, while the real burns Auto Burn, Pioneer Burn totaled 2.1 million BNB tokens. Ayan, ganyan po kadami yung mga nasunog na BNB tokens. Kaya i-check nga natin sa kanyang chart. Ayan, palitan na po natin yung chart natin sapagkat ito po ay nakalagay sa chart ni Shiba Inu. Ayan, piliin lamang po natin yung BNB. Yan, at nagkaroon na rin po tayo ng technical analysis kanina, kaya kung isa po kayo sa mga nag-hold, nag-invest dito or nagtitrade kay BNB token ay ayan, panoorin na rin po ninyo yung aking naging technical analysis dito. At ayan, mukhang ito nga yung naging epekto na makikita po natin dito sa daily chart time frame natin na nagkaroon po tayo ng dalawang magkasunod na bullish candlestick. Ayan, at saka yung candlestick natin kahapon ay ito na nga, naging bullish candlestick po siya. Pero ayan, yun nga lang at wala po tayong nakikita na nabasag dito. Maganda sana kung pag may nabasag na at least resistance line man lang, maski minor resistance line. Ayan, pero ayan, nananatiling nasa loob po ito or sa ibabaw ng ating major support line. At yan na nga yung aking naging technical analysis dito kanina kung saan ay posible po itong mag-sideways. Ayan, mag-consolidate lamang hanggang dito sa sulok ng ating triangle pattern na ito. Or posible pong yan nga, subukan niyang basagin yung resistance line natin dito sa itaas. Or, ayan, baka babagsak siya. Ayan, siguro ay ayaw po talaga ni Binance na bumagsak yung presyo ni BNB token kasi 207. Ito na yata yung bottom price. Ayan, halos bottom price na po pala ito. Ayan, meron po pala mas bottom price dito. 183 yung bottom price. Pero yan na nga, halos malapit na siya sa bottom price. Kaya ayaw siguro ni Binance na bumagsak ng todo ang presyo ni BNB. Kaya talagang nagsunog sila ng malaki. Pero ayan, talagang ginagawa. Hindi naman po lagi po nilang ginagawa yan kasi quarterly burn po yung ginagawa nila. Kaya yan. Yan po yung naging impact. Ayan, ay bahagya lamang po yung kanyang pag-angat. Ayan. At ayan, sabi pa rito ay the latest burn as the biggest in terms of BNB destroyed in almost 2 years. Ayan, ang laki po talaga ng sinunog nila. Biruin mo naman, $501 million na worth ng BNB tokens. Kaya ayan, ito raw po yung biggest na BNB destroyed in almost 2 years sa loob ng 2 taon. During the 24th quarterly burn event in July of this year, the exchange burned about $484 million worth of BNB. Although first quarter, the first burn was 676 million worth of BNB. The number of tokens was less as prices were high. Ayan. Mas malaki po pala yung halaga ng nasunog noong first quarter. Ayan. The BNB's price seems to have positively reacted to the burns. The token price has spiked by 2.7 in the last 24 hours and by 1% on the weekly chart. Meanwhile, the token's 24-hour volume has spiked by 83.13%. Ayan na nga.
Nonetheless, BNB continues to be among the poorer performers in 2023. Since the beginning of the year, BNB has fallen by almost 13.6%. On the other hand, Bitcoin has risen by almost 60% and Solana's price has increased by almost 120%. Yan. Nakakalungkot po at si BNB ay isa po sa mga sinasabi nilang poor performers ng mga cryptocurrencies sa taong ito na 2023. Ayan, bumagsak po siya ng 13.6%. Ayan, why Binance is burning BNB? Ayan, ano nga bang dahilan kung bakit sila nagsusunog? BNB is the native token for Binance BNB chain ecosystem. Moreover, it acts as a native coin for the BNB Beacon chain, the BNB Smart Chain, and the OP BNB Layer 2 and BNB Greenfield blockchain. Upon BNB's launch in 2017, the team had made a commitment to remove 100 million tokens from circulation via burns. The aim was to keep only 100 million BNB in circulation. This commitment is honored every quarter with a BNB burn. Ayan, yan na nga po ang tungkol sa BNB na native token ni Binance. Sa mga hindi po nakakaalam, ayan, kung ano ang BNB. And the latest burn suggests that Binance ecosystem is thriving despite legal worries that surround the exchange. CEO Changpeng Zhao Zize was recently caught up in a crypto scam in Brazil. However, the company has denied all the allegations. Ayan. Ito po yung tungkol, kasaysayan, history po ng Binance yan. Ayan. Pero sa tingin ko, kung tayo po ay nag-invest dito kay BNB, ay alam na po natin yan. Pero ayan, maganda po at tuloy-tuloy po yung pagsusunog dito kay BNB. Ayan, at ang lalaki pa ng kanilang mga sinusunog. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito sapagkat medyo maingay na po yung aking aso. Kaya ayan, sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.